sa tagapakinig at nanonood ng Bombo Radyo Dagupan. Good afternoon po sa ating lahat. Ako po si Nick Braddock P. Molina, 15 years old from Lixi, Monog, Pangasinan. Yes po sir. So nakita po natin no, bago po 'yan, bago po natin umpisahan lahat-lahat. Kamustahin ko lang po itong katatapos po no dahil front act po tayo diyan sa kasama po natin ang isa sa mga pinakakilala po sa larangan po ng musika at umuugong po ngayon na banda na Nobita mga kabombo no. So kamusta Sir Nick? Kasama po tayo sa mga nag-perform, kasama po ang Nobita. Siyempre, natutuwa po ako kasi yung Nobita po kasi is national artist po sila eh. Ah, Siyempre nakaka nervous din po kasi sino seryoso sila. Ako may pagka funny humor din. Kaya may halong excitement, masaya and nervous po talaga. Yes po sir. Well, of course hindi naman po binago no yung character natin pagdating po sa singing sa pag-perform. So nakita pa rin natin yung character mo po doon sa pag-perform. So paano ka nag-adjust ngayon, Sir Nick, nung nalaman po na isa ka sa mag-perform or sa ano po ng Nobita, ano po yung mga pinaghandaan natin? Siyempre po, pinaghagdaan ko po ang siyempre, lyrics. Ganun po, dapat po memorize natin yan. Then, of course po, yung movements natin sa stage. Kasi, yun ang isa sa pinaka-importante doon. Kasi, yung kanta ko po kasi is rock. Dapat, magalaw-galaw ang katawan natin. And syempre po, brusko tayo. So, mga ilang linggo bago po yung actual performance, yung paghahanda po natin. Naalala ko po ngayon is 2 weeks po. So, yung 2 weeks po ba na yun, sapat yun? Kulang? Or sobra? Okay lang naman po. Okay. Yes, sir. So, paano yun? Sino po ang tumulong sa atin, sir, nung naghahanda po tayo dyan? May mga nag-guide po ba sa atin? Siyempre po sa pagkanta is si Coach Catherine po. And ibang tao rin po sa movements ko po. Yung nagturo po sa akin is talagang dancer po talaga. And may alam din po siya sa movement sa pagkanta. Yes, sir. So, bago yan, dakuan naman natin yung mga naunang singing competition na sinalihan po natin. Year 2021, same year, ay dalawang competition po at naitanghal po tayo dyan, o napangalanan po tayo bilang kampiyon, sir. Anong pakiramdam? Same year, kampiyon po. Siyempre po, nakakatuwa po yun. Ang mga kalaban ko po kasi doon is mga matatanda. Open a contest po kasi yun. Kaya natutuwa po ako na nag-champion rin ako bago po bumabang aking boses. Opo. So, ilang taon tayo niyan? 15 years old. Nasa 11, sir? Tama? Kung kukumputin, pabalik. Opo. 11 po. So, ikaw po yung pinakabata nung competition po na yan, sir? Dalawang competition to, sir. Ibig sabihin, open po ito. Sa kahit anong open age. po. Opo. Ikaw yung pinakabata dito, sir? Kung naalala ko po ngayon is meron pa pong pinakabata sa akin pero po hindi po siya nakapasok. Yes, sir. So, anong pakiramdam, no, na siyempre kasabayan natin yung mga matatanda na. Alam po natin, may mga first time man dyan, pero yung karanasan nila pagdating sa singing, pagdating sa pagkanta, ay alam naman po na natin na nanggaling na rin po sa edad. So, sa edad na 11 anyos, paano, sir? Paano po yung pakiramdam ninyo nung kayo po yung naitanghal na o napangalan ng kampiyon po nung panahon na yan? Hindi ko po ma-explain masyado pero po nung contest po kasi yun basta kumakanta po ako basta po na-express ko po ng maayos ang pagkanta ko and nagustuhan naman po ng mga judge kaya ayos na po yun. Yes, sir. So, naalala niyo pa po ba kung ano po yung kantang kinanta niyo noon? Naalala ko po is may ano kasi yun So, hindi lang siya iisa.
Opo, hindi po siya iisa. So parang meron pong anong tawag dito, yung una muna, tapos second stage, tapos yun na po yung Opo. finals. Ganun, sir? Opo. So nung finals na lang, sir, kung naaalala nyo pa po, yung kinanta nyo po ba Ay, nung finals nitong Maharlika Music Contest, tapos dito sa may Chokes Mismos Singing Contest, iisa lang po ba yung kanta natin nung finals na? hindi po sila magkapareho po. Okay. Different po sila. Mm. So yun sir, madalas talagang gumagamit tayo ng iba't ibang kanta pagdating sa singing competition. Kasi may mga kwento sir no na yung mga katulad nyo rin po na sumasali sa singing contest, may mga iisang bala lang po sila pagdating sa singing contest. Dahil yun yung parang comfort zone nila no, lalong-lalo na kapag finals, dapat ito yung kantahin ko dahil mas confident ako dito, ito yung kayang-kaya kong i-perform sa finals kasi iba na yung kaba sir no. So ikaw, ibang kanta naman yung kinanta mo noong finals nung una, tapos finals din nung pangalawa. So, paano yun, sir? Hindi ka ba kinabahan or hindi ka ba natakot na baka magkamali nung or paano yun, sir? Pinaghandaan mo ba talaga yung finals na yun? Yun po kasi po talaga is pinaghandaan ko po talaga yun. And para po mawala yung kaba or yung takot, siyempre po manalangin po tayo sa ating Panginoon. Yes, sir. So, eto sir, nasundan na itong nandito po sa mga achievements nyo, sir, no? Nasundan na yung singing contest nyo taong 2024 na, so may gap na po. 2022, 2023. Paano yun, sir? Natigil ba tayo? Or 2024 na po yung talagang sumali po ulit tayo? Tumigil po kasi ako nun kasi po nag-focus na po ko sa studies nun. And po kasi after pandemic. And then yung teacher ko po sa MAPE is nakita niya po ang kumakanta, then sinali niya po ako sa PSI. And doon po nag-continue ng aking journey. So eto na po yon yung 2024 Pantal Singing Idol. Opo. Yes sir. So ayun no, anong pakiramdam po ulit? Siyempre natigil po tayo ng ilang taon din. 2022, 2023, 2 taon. May mga adjustment na naman. So, ano yun, sir? Kinabahan ka ba ulit nitong pagbabalik mo sa entablado, sir? Or ayun pa rin, nasanay pa rin? At after yan, sir, di ba? Parang 2024, 2025, nandun na naman tayo sa pagpe-perform. Dahil ba dyan, talagang napamahal ulit tayo sa pagsali po ng mga singing contest? Opo. Kasi talagang kinabahan po ako kasi nung kumanta po ako ulit, hindi ko na po maabot yung mga matataas na kanta na kinakanta ko noon. Siyempre po, tinuruan po ulit tayo ng mga coach, kaya yun po, mahilig na naman po ako ulit sumali po ng mga contest. Yes sir. So, eto sir, no, yung paano po, balikan ko po itong katatapos lang po na pinag-performan nyo yung event, no? Diyan po sa bayan ng Manawag. Kasama po ang Nobita. Paano yun, sir? Paano po tayo napasama na mag-perform po sa kasama po ang Nobita? Kasi po, meron po kaming parang class na si Coach Catherine Belo po ang nag-organize sa amin. Then, napag-isip-isipan niya na rin po na naisali po kaming lahat para po mahasa po kami at mawala po ang aming takot sa pagkanta sa mga madaming tao. Yes, sir. So, gaano po nakatulong sa atin itong Tinig at Musika Stellar Voices sa paghubog po sa ating talento pagdating po sa pagkanta? Ay, grabe pong tulong po sa akin yan. Kasi po, akalain nyo po na nung bata po ako, hindi po ako nasasaganyan kasi stay home lang po ko noon. Kasi po pandemic na po nangyari yun yung mga contest na sinasalian ko. Then salamat po sa Tinig at Musika na bumalik po yung confidence ko na kumanta ulit sa madaming tao. Yes sir. So are you with the guidance of your coach din sir, no, na parang humubog po sa karakter natin pagdating sa pagpe-perform? Pero nung bata tayo sir, 11 anyos, di ba? 2021. Miyembro na rin po ba tayo, sir? Nito? Or paano, sir? Before
before po yung Tinig at Musika, meron po akong isang class po before po ang Tinig at Musika po. Pero before that, sir, nung bata tayo, balikan ulit natin, no? Nung bata, sir, paano, saan mo po nakuha yung hilig mo sa pagkanta? Dahil dito nakikita natin, no, kung gaano po kayo kabata, no, nito. Paano po kayo nahilig sa musika? Diyan po kasi may story po yan. Siyempre, unahin ko na lang po nung elementary pa po ako. Nung elementary po kasi ako is binubuli po ako kasi po may diferensya yung dila ko sa pananalita. Nauutal-utal po ako. Kaya yung daddy ko po is gumawa po siya ng paraan para po hindi na po ako buliin. Doon po ako humilig sa pagkanta po. So naging step mo itong pagkanta para maging cope up mo, no, pagdating sa bullying. So ang ganda na naging impact sa iyo, sir, no, yung pagkanta. So eto, inaral mo to, sir, with the help of your parents, no? Yes, Pinush through ka dito sa pagkanta para ma-enhance mo yung ano po ng dila mo, sir. Opo. Yes, sir. So, ibig sabihin, wala po sa lahi natin itong pagiging isang singer. Wala po talaga. So, ikaw, sir, yung una na nagpe-perform po pagdating po sa larangan ng musika, sir, sa pamilya nyo. Si daddy ko po is sinasabi niya po na singer daw siya noon, hindi po talaga ako naniniwala. Bakit di ka naniniwala? Kasi po parang mas marunong pa po ako sa kanya noon . Opo. So yun, sir, syempre isa sa mga greatest achievement mo yan, no, na dati ay binubuli ka lang dahil sa yung pananalita. Ngayon, napapakinggan na yung pinag-aralan mo lang dati kasama itong parents, napapakinggan na nila. So paano yun, sir? Paano naman ito nabuo sa karakter mo na dati ito ako, binubuli nyo dahil sa pananalita. Ngayon, pinapakinggan na ng maraming tao. Siyempre po parang yung nafe-feel nyo po is napaka mataas mo na. Pero inisip ko pa rin po na magkasing level pa rin po kami. Kasi po wala naman po mas mataas sa amin . Kung ako binubuli noon, pero hanggang ngayon po binubuli pa rin po ako, pero nalalagpasan ko na po 'yun. Kasi po nagpi-pray lang po ako na sana po magbago na sila and hindi na po ako parang mas mataas sa kanila. Dapat po i-feel na rin po nila na same level lang po kami. Yes, sir, since isa po ang pagkanta, no, na bumago po sa ating takbo ng buhay, ayun nga po, ulitin natin, dating nabubuli, ngayon napapakinggan na napakalawak po na crowd. So ano ba ang epekto po ng pagkanta sa buhay po ninyo? Ang epekto po ng pagkanta is masasabi ko lang naman po dyan is napakaganda po. Yes, sir. So ngayon, sir, ano po yung mga dapat naming abangan kay Sir Nick Molina? Yung abangan nyo lang po is may contest po kulit na sasalihin this November po. Please support me and syempre po andun din po kami sa SM, magbabasking po kami sa July 12 po. Yes, sir. Lastly, baka may gusto po tayong batiin, pasalamatan na napapakinggan po ngayon. Live po tayo ngayon sa ating Facebook page na Bombo Radyo Dagupan at syempre napapakinggan din po sa ating mga radyo. Go ahead, sir. Syempre po una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo sa talentong binigay sa akin po. Kay Daddy at Mami ko po, kay Kuya Brian ko po, sa very supported kong lola na si Nanay Dili, sa mga pinsan at sa mga titas-titos ko, kay Coach Catherine Belo ng Tinig at Musika Music Center, shoutout din po sa inyo. Ganon din sa mga kaklase at guro ko sa aking paaralan at lalong-lalo na sa aking at sa aming SCCM President kay Attorney Diosdado R. Mendoza, shoutout po sa inyo.
And kay Coach Melvin Tofacio Villanueva ng Himtap Voices, shoutout din po sa inyo. And shoutout rin po sa aking maestro na si Rusty Florante at Circuit Villanueva. Sa mga kasama kong buskers sa SM Ordaneta, shoutout po sa inyo and God bless us all po. Ayan, thank you so much, Sir Nick Molina. At syempre, maraming salamat po sa oras po na inilaan nyo at